Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit mayroong nagigising na doble na ang yaman habang ang iba ay nalugi ng lubusan pagkatapos lang ng isang gabi dahil sa pamilihan, market? Ang stocks ba ay isa lang legal na sugalan para sa mayayaman? O ito ay isang praktikal na paraan para makawala ka sa buhay na swelduhan? Ang masaklap na katotohanan ay marami ang hindi natatalo dahil sa kakulangan sa pera, kundi natatalo dahil sa kakulangan sa pag-unawa sa laro at natatalo rin sa mindset. At ipinapangako ko, pagkatapos ng videong ito, titingnan mo ang pera bilang isang kagamitan at hindi bilang isang sugal. 1. Ang prinsipyo ng pag-aari. Hindi ito papel, kundi hiwa ng negosyo. Maraming nakakita sa mga tao na nagsisigawang bumili sa baba at magbenta sa taas, ngunit hindi talaga nila naiintindihan kung ano ang binibili nila. Ang esensya ng stocks ay ang karapatang magmay-ari ng isang bahagi ng negosyo, hindi lang bumili ng mga nagbabago-bagong numero. Isipin mo ang kumpanya bilang isang chocolate cake at ang bawat share ay isang napakanipis na hiwa. Kapag bumili ka ng one stock, sinasabi mo, gusto kong magbigay ng puhunan at kumuha ng isang bahagi ng hiwa ng negosyong ito. Maaring magkakaiba ang bilang ng outstanding shares ng kumpanya at ang bilang na iyan ay maaring magbago kapag nag-issue o bumili muli ang kumpanya. Kaya huwag lang tingnan ang presyo ng one stock. Tingnan mo ang buong cake, ibig sabihin ang kabuuang halaga ng negosyo. Bakit nagbebenta ng hiwa ang may-ari sa mga estranghero? Dahil kailangan nila ng puhunan para palakihin ang pabrika, paunlarin ang produkto o sakupin ang mga bagong merkado. At ang perang pinagbentahan ng shares ay karaniwang hindi na kailangang bayaran pabalik tulad ng utang, kaya mas nakakabawas ito ng alalahanin kaysa sa interes. Tudat ang prinsipyo ng pamilihan. Ang iyong tubo o lugi ay nakasalalay sa kung kanino mo ibibenta. Kung gusto kong magbenta, sino ang bibili ng stocks ko? Ang sagot ay nasa merkado na tinatawag na pamilihan at sa konsepto ng liquidity. Kapag unang nagbenta ang isang kumpanya ng shares para makalikom ng puhunan, yan ang primary market. Pagkatapos niyan, kadalasan ay bumibili at nagbebenta ka sa ibang tao, iyan ang secondary market. Sa simpleng salita, nakukuha ng kumpanya ang pera sa unang bentahan at pagkatapos noon ay tayo ni Juan ang nagpapalitan ng hiwa sa pamilihan. Sa makatuwid, ang cashing out ay ang pagbenta mo ng stocks sa ibang mamimili, hindi laging ibinebenta pabalik sa kumpanya. At ang pagbaba at pagtaas ng presyo araw-araw ay madalas na ang mindset ng nakararami ang nagtatakda ng presyo ng hiwa at hindi ang kalidad ng negosyo na nagbabago bawat minuto. Kung mababa ang liquidity, mahihirapan kang magbenta o kailangan mong magbenta ng mura. Kaya ang pag-unawa sa pamilihan ay kasing halaga ng pag-unawa sa kumpanya. 3. Ang prinsipyo ng halaga. Ang kwento ni Maria at Juan at ang salitang tubo ay hindi magic. Isang babae na nagngangalang Maria ang gustong magbukas ng tindahan ng sports shoes at kailangan niyang 5 million piso para magsimula. Mayroon lang siyang 2.5 million piso. Kaya sa halip na umutang, hinati niya ang negosyo sa 10 shares at ibinenta ang ilan para makakuha ng puhunan. Isang kaibigan na nagngangalang Juan ang bumili ng 1 share sa halagang 500,000 piso at nagmamay-ari ng 10% ng negosyo. Ibig sabihin, mayroon siyang tunay na bahagi ng pagmamay-ari. Pagkalipas ng 5 taon, umunlad ng husto ang negosyo at tumaas ang halaga ng kumpanya mula 5 milyong piso hanggang 15 milyong piso. Kaya tumaas din ang bahagi ni Juan ayon sa halaga. Talagang magkakaroon lang ng tubo si Juan kapag naibenta niya ang pag-aari na iyon sa mas mataas na presyo kesa sa binili niya. Kung hindi pa naibenta ni Juan, iyan ay tubo sa papel na tinatawag na unrealized profit. At kapag naibenta ni Juan sa magandang presyo, doon palang papasok ang tubo sa bulsa at magiging totoong pera. Sa kabilang banda, kung mabibigo ang negosyo at bababa ang halaga, bababa rin ang bahagi ni Juan at iyan ang panganib na kasama ng oportunidad. Nagbibigay pa ang ilang negosyo ng pana-panahong pera sa mga may-ari na tinatawag na dibidendo. Ibig sabihin ay maaari kang tumanggap ng daloy ng pera kahit hindi mo pa ibinibenta.
4. Ang prinsipyo ng kapangyarihan, regular na ticket o VIP ticket sa stocks. Hindi lahat ng stocks ay magkakapareho dahil maaaring magkaiba ang benepisyo at ang pagkakasunod-sunod ng pagtanggap ng pera. Ang common shares ay parang regular na ticket, pinakakaraniwan at karaniwang may voting rights. Maaari kang bumoto para sa malalaking desisyon, ngunit kung malugi ang kumpanya, ikaw ay nasa dulo ng pila para tumanggap ng pera. Ibig sabihin, mas mataas ang panganib. Ang preferred shares ay parang kalmado na VIP ticket, karaniwang mas kaunti o walang voting rights. Bilang kapalit, maari itong maging priority sa pagtanggap ng dividendo o priority sa pagtanggap ng pera bago ang common shares sa ilang sitwasyon. Kaya ang tanong ay hindi alin ang mas maganda, kundi gusto mo ba ng matinding growth o gusto mo ng stable na daloy ng pera? 5. Ang prinsipyo ng sikolohiya. Iba-iba ang panganib at volatility para hindi ka maging sugalero. Maraming nagkakamali na ang volatility ay panganib dahil nagpapanik sila kapag nakakakita ng pula at nasisiyahan kapag nakakakita ng berde. Ang volatility ay ang pagbaba at pagtaas ng presyo na nagpapabilis ng tibok ng puso, habang ang panganib ay ang matagalang o permanenteng pagkawala ng pera. May mga yugto sa kasaysayan na bumagsak ng malalim ang merkado tulad ng pagkabigla noong 1929 at maraming nagbenta dahil sa panic ang nawalan ng pagkakataon na makabawi. Mayroon ding tech bubble noong bandang 2000 na nagpaiyak sa mga umakyat sa tuktok dahil sa paniniwala. Ngunit ang pinakamabilis na pumapatay ay hindi masamang balita, kundi ang combo ng fear of missing out, FOMO, at takot mawalan ng pera. Ang FOMO ang nagtutulak sa iyo na sumugod kapag nagkakagulo ang lahat, na kadalasan ay malapit sa emosyonal na rurok. Ang takot mawalan ng pera ang nagtutulak sa iyo na mag-cut loss sa pinakatinatakutan mo, na kadalasan ay malapit sa pinakamababang punto ng kawalan ng pag-asa. Ang ilusyon na magaling ako ang nagpapaisip sa iyo na henyo ka pagkatapos ng ilang panalo. Tapos nagpapataas ka ng taya at isang bagsak lang ay naubos ka na. Ang paniniwala sa pinakabago ang nagpapaisip sa iyo na kung berde ngayong linggo, berde rin sa susunod na buwan. Parang naniniwala ka sa weather report habang buhay. Ang mahihirap ay lalong naghihirap dahil nag-i-invest sila batay sa emosyon, habang ang mayayaman ay lalong yumayaman dahil nag-i-invest sila batay sa sistema. Ang aral na magagamit sa lahat ng bansa ay magtakda ng patakaran bago pumasok sa trade, hindi kapag nagpapanik ka na. 6. Ang prinsipyo ng bayad, fees. Ang di nakikitang kaaway ng compound interest ay ang gastos at sobrang pagtetrade. Maaari kang makapili ng tamang negosyo, ngunit matatalo ka pa rin kung nagbabayad ka ng fees na parang nagkakalat ka ng barya sa daan. Ang fees ay parang malit na butas sa ilalim ng balde. Hindi masakit agad tingnan, ngunit sa katagalan ay nauubos ang compound interest. May isang napakatotoong kwento na maraming tao ang patuloy na nagtetrade para maramdaman nilang sila ay nagtatrabaho. Ngunit sa katunayan ay pinapakain lang nila ang fees at nagdudulot ng slippage. At nagkaroon ng sikat na pustahan sa loob ng humigit kumulang 10 taon na nagpapakita na ang low-cost strategy ay madalas manalo sa high-cost strategy dahil ang fees ay kumakain ng pare-pareho tulad ng anay. Ang aral na inia-apply sa lahat ng bansa ay bawasan ang fees, bawasan ang pagtetrade at hayaan ang oras na gawin ang mabigat na bahagi ng compound interest. 7. Ang prinsipyo ng kaligtasan, diversification at emergency fund para hindi ka maalis sa laro. Kung ilalagay mo ang lahat ng itlog mo sa isang basket, hindi ka nag-i-invest, naglalaro ka ng all-in. Nagpapakita ang kasaysayan na may mga negosyo na dating sikat ngunit bumagsak pa rin at ang sinumang nagpuno ng lahat ng ari-arian sa isang stock ay nagdurusa sa pinakamasakit na panganib. Ang diversification ay nangangahulugang hinahati mo ang pera sa maraming sektor, maraming rehiyon at maraming uri ng ari-arian upang ang isang pagbagsak ay hindi makasira sa buong karera. Ang emergency fund ay nangangahulugang mayroon kang sapat na cash para mabuhay sa loob ng ilang panahon upang hindi ka mapilitang magbenta habang nag-aapoy ang merkado.
Ang mayayaman ay hindi siguro mas matalino, ngunit mas mahusay silang umiwas na maagang mamatay salamat sa diversification at disiplina sa daloy ng pera. Ang aral na inya-apply sa lahat ng bansa ay ang pinakamalaking tagumpay sa pag-i-invest ay ang manatili sa lamesa ng laro ng matagal. Konklusyon sa simpleng paraan. Sa madaling salita, kapag bumili ka ng stocks, binibili mo ang pagmamay-ari ng isang bahagi ng negosyo, hindi ang laro ng pula at berde. Tandaan mo ang 3 bagay: unawain ang hiwa, unawain ang pamilihan, at pamahalaan ang mindset. Magsimula ka sa emergency fund, tapos mag-invest ng regular, bawasan ang fees at panatilihin ang diversification. Kung gusto mong gumawa ako ng susunod na video tungkol sa index funds, rebalancing o kung paano magtayo ng sistema ng pag-invest na hindi kailangang hulaan ang merkado, mag-comment ng keyword sa ibaba. At huwag kalimutang i-click ang subscribe sa channel upang araw-araw ay tumaas ng kaunti ang iyong financial IQ para ang pera mismo ang magtrabaho para sa iyo.